Ng gabi po. Ay, pasalamat nga tayo at hindi na nagdesisyon na si Erwin Garcia matapos siya mabigyan ng lecture ni OSG Darlene Berberabe na huwag nang questionin, huwag na magsampa ng motion for reconsideration sa decision ng Supreme Court sa kasong Dato Pax Ali Mangudadato versus Comelec na kung saan nagdesisyon ang Supreme Court na hindi na po second place ang ipapaupuin sa kasakaling ma-disqualify ang nanalo. So sa imbis apila o imbis motion for reconsideration, hingi na lang daw sila ng tinatawag na clarification. So kung ganoon, anong epekto niyan? Ang epekto niyan ay yung decision ng Supreme Court na pinalabas noong June 19, 2025. Although yung decision na nag-decision pa noong April pa, 2025, ay hindi na mababali ngayon yung bagong batas na ang second place na kandidato ay hindi na siya maaring pumalit sa mga na-disqualify na nanalo sa mga eleksyon. Sa makatwid, ay hindi na makapalit si Benny Abante para kay Congresswoman-elect Joey Oy kung sakasakaling ma-disqualify ng tuluyan si Congressman Joey Oy. At hindi rin makapalit dapat si General Ted Carranza ng Silang Cavite. Dapat umalis na siya, ginagawa na ni Ted Carranza na bahay ang ginawa na niyang bahay ang Office of the Mayor dyan sa Silang Cavite kasi ayaw niyang tanggalin siya. Kasi yung kalaban niya na si Attorney Kevin Abante ay nanalo. 54,000 as against 30,000 o 40,000. So 15,000 almost ang lamang ni Attorney Kevin Anarna laban kay Carranza. Si Carranza pong ito ay talagang matigas ang ulo at hindi pa siya natuto sa kanyang inilagi sa Philippine Military Academy. Para kang isang you denied kung sa kadete ka pa, dapat tanggalin ka na ng honor committee. Kasi ang ginawa mo yung nakaviolate ka sigurado ng honor code na nagsasabi thou shall not steal, thou shall not lie, steal, or cheat. And do not consent to the doing of any. So ngayon, parang ginagawa mo na nag-lie ka na nanalo ka. Nag-steal ka ng bahay para sa kung sino dapat manalo. Nag-cheat ka, nanluluko ka para ka makaupo dyan. Ha? You should not have consented to the doing of any of those kinds. Kung may honor committee lang sa mga mayor, dapat tanggal ka na. Di ba nakakahiya, General Carranza? Di ba Benny Abante? Mo, ay huwag ka na maghabol. Mas maganda pa po sa inyo, kayong dalawa ni General Carranza, magsampa na lang kayo po ng formal protest. Pero hindi ko alam kung nakapagsampa ng formal protest si Carranza ay hindi siguro. Kasi pinroklama siya at hindi pa na-proclaim ang nanalo na si Kevin Anarna. So, yun pang sitwasyon. So, dapat ay huwag na pa kayong mamimilit na maupo pa kayo. Ikaw, Benny Abante, hindi ka, mas majority pong ayaw sa iyo dito sa District 6 ng Manila. Ikaw rin niya, General Carranza, mas majority ang ayaw sa iyo dyan sa Silang Cavite. At may isa pa itong epekto. Paano na to? Mr. Garcia, hindi na po maaaring pumalit sa 3 upuan ng Duterte Youth Party List. Ay yung 3 party list na nasa tumoy, sa dulo, na gusto mo iupo. Sila ni Gabriela Party List, Abono Party List, at ang Probinsyano Party List. Hindi po pwede ang second placer na maupo. So kaya ganon, dapat po klarong-klaro na ito dahil hindi ka na umapila. It's a good decision. Mabuti naman kinukongratulate ko si Solicitor General Darlene Berberabe na
or asawa dati ni Sanboy Lim, no? Na sa kanilang na desisyon na pinili na huwag na i-challenge yung decision ng Supreme Court na bawal ang second rule na pumalit para sa mga nanalong mga na-disqualify. Okay? So let that it be, kasi iyan naman ang nakikita kong most consistent with fact, with truth. Kasi ang gobyerno natin ay government of majority. Majority rules, ika nga. Ngayon, kung ang majority ay second place, kung ang majority, ang gusto ng majority ay disqualified na kandidato, the fact remains na hindi po natin pwede matawag na null and void ang boto ng tao. You can never say that the votes of the people are stray just because they decided to vote for the candidate who happened to have been disqualified. Bakit po? Valid ang boto nila, pinili nila. Otherwise, ginawa mo na invalid yung boto nila sa senador, boto sa iba-iba. Kaya mali po yun, parusahan mong botante sa dahil lamang na disqualified ang kanilang binoto. Hindi mo pwede parusahan ng botante na yung kanilang boto sa disqualified na tao ay mababaliwala. Dapat hindi mababaliwala. It will stay as is. Pwede mong tawagin niya na protest vote na hindi pwedeng umupo yung second placer. The fact remains na sa kaso ni Anarna at saka ni Carranza, mas marami ang bumoto kay Anarna, kay Attorney Kevin Anarna na 54,000 as against General Carranza na 40,000. Sino ba si General Carranza? Naalala niyo ba yung pinatay na bodyguard ni Attorney Glenn Chong na si Richard Santillan at saka yung kasama niyang babae na Kasing ang apelido, pero alam ko Kausing apelido nun. Kamag-anak ko. Tapos ang nangyari diyan, ang sasakyan ni Glenn Chong nagminamaniho ni Richard Santillan ay inambos nila. Nung inambos, namatay yung tao sa loob. Tapos gusto palabasin ng mga pulis na nag-operate sila at may parang palabasin niya para kay Hansel Marantan na nangyari sa Atimunan. Pero ang pagkakaiba lang, kay Hansel Marantan ay nabaril kuno siya sa paa kaya nagratratan ang mga kasama niyang pulis. Ito naman kay General Carranza, mga kasama niyang mga pulis ay nagratrat pero walang nabaril sa kanila. Yan po ang pagkakaiba. Ngayon, ang lahat ng mga pulis, mga PNPA graduates pa naman, ay nagsitakbuhan na po. Naka at large na. At saka, ang hindi lang at large kasi obstruction of justice lamang ang kinaso kay Ted Carranza. Pero ganun pa man, sangkot sigurado ako, alam niya yung plano sa pagpatay kay Richard Santillan. Kaya Mr. General Carranza, ay you better quit. Ibigay mo yan kung talagang disqualified si Attorney Kevin Anarna, ay ibigay mo yun sa Vice Mayor na nanalo. Ganun lamang po. Kasi hindi na po inapila ni George Erwin Garcia ang desisyon ng Supreme Court na bawal na ang second placer. Second placer ka lang, Mr. General Ted Carranza. Ngayon, nakakahiya, di ba? Huwag mo gawing bahay ang Office of the Mayor. Let it be kung sino ang Vice Mayor, siya muna paupuin dyan. In the meantime kasi, kinukonsidera na disqualified si Attorney Kevin Anarna. So habang disqualified pa siya sa mata ng ang batas dahil hindi man niya ma-declare na hindi naman na-declare otherwise by the competent court. So, let it be ng second ang Vice Mayor mo na aakyat. Okay? So, dapat ipatupad yan. Dapat sulatan ng DILG ay Mr. John Vic Remulla, dapat sulatan mo yan si lahat ng mga kagaya sa sitwasyon ni General Carranza. Second placer lamang sila, hindi po sila pwedeng umupo na bilang mayor na bilang nanalo kasi hindi na inapila, nagiging final na ang decision ng Supreme Court na ang Vice Mayor ang dapat uupo. Okay? So, ganun pa man, sa kaso naman ng Duterte Youth Party List, second placer po sila. Sa nakaraang election, 2.4 million ang boto nila. Tapos, kung wala sana sila, uupo, kapalit sa kanila yung isang upuan ng Gabriela, isang upuan ng ang probinsyano, saka isang upuan ng Abono Party List. So,
because of the fact na bawal ang second place, hindi po pwedeng upuan ng Gabriela, Abono at Probinsyano. Dapat ang upo lang dyan ay yung tatlong Duterte Youth Party List. At kung disqualified na ang Duterte Youth Party List, wala nang papalit. Bakante na lang siya. Ganun po yan. So, at least may poetic justice, parang malatula na katarungan ang nangyari. So, karma is real. So, nakakarma ka rin, General Carranza. Sa ginawa mo, alam ko, may alam ka na pagpatay sa driver ni Atty. Glenchong. Kasi kayo, according to Atty. Glenchong, ay kinontrata kayo ng Smartmatic kung paano papatayin. Kasi sakit ng Smartmatic sa ulo, ito si Atty. Glenchong. So, okay? So, watching from Singapore, Andre Gueco, Manuel Santos, Caromal Dumal ang talo. O nga, next, A. Miranda, Evil yung General Carranza na yan. Relay Sebastian, grabe pala itong si Garcia, pangalawang Hilo Garcia, the second. So, Amic TV 45 UK, Virgie Piquero, sabi niya, walang puhunan, profit agad ang pumilik. So, Captain J, kung wala kompleto ang bayad, hanapin ang paraan. Nako, siguro kulang ang bayad kay George Garcia, kaya nagdesisyon na siya na hindi na niya iapila. Si Eric Enrico Valdecantos, good evening Katoto, watching from Toklong, Kawit, Cavite. Good day po sa lahat, mabuhay kayo. Raul Salazar, laki ng kita ni Garcia nakaraang election. Recall, good evening Katoto. Tapos sino pa? Si Prime Day, watching from Novaleches, maayong gabi, engineer. So, maayong gabi, mayap abengi, naimbag rabi, magandang gabi, maayong gabi, maradyaw nga duyom, marayaw dum, mapia magabi, sa inyo langon. Tapos, ano pa sa mga Ilonggo, maayong gabi, mayad nga gabi sa mga karaya. Sa tanan nga mga akon parinti dira sa Lambunaw, Kalinog, sa mga kamag-anak ko dyan sa Ahoy, Barutak, Iloilo, so sa Concepcion, sa Sara, okay, sa Andyang dyan, parinti ko rin sa San Dionisio, okay, sa Balasan, San Dionisio, okay, at saka sa istansya na alaala ko, ang sarap ng mga tinatag naming bulad dyan. So, RG Piquero, ano sino pa bang iba? So, Konkon, dumadama ayong gabi, Kuya Toto, Manuel Santos, talo gagawin panalo. Yung nga, mali ngayon di ba? So, mga taga-Bohol, sa kababayan ng aking asawa, lalo na dyan sa Bien Unido, sa Talibon, sa Ubay, sa Itape, sa Trinidad, o sa Tubigon, maadyong gabi So, dadyon ka mo sa Bujol. Okay? Hanggang dyan naman na tayo. Citizen Insight. Okay. Paki-screen. Teka muna. Bago ako alis, nakiusap ako sa inyo na bigyan niyo po ako ng donation ninyo para sa isasampa kong kaso na kuwaranto laban sa kay Erwin Tulfo. Ang problema ko lang, ang Senate Electoral Tribunal kung saan ako dapat magsampa ay maniningil siya ng 50,000 ang filing fee. Tapos 10,000 na deposit. So 60,000 lahat. Tapos may mga papel pa ko na kailangan. So more or less I need about 100,000 pesos. Sana makatulong kayo. Andyan po ang aking card, ang aking namang numbers, wallet numbers at saka aking mga bank accounts. Sana makapadala kayo at makapagsampa tayo. Malaman natin para dapat Supreme Court na magdesisyon kung dapat bang uupo si Mr. Erwin Tulfo na sa katotohanan ng buhay may hawak siyang tinatawag na passport. Passport niya, US passport. Binigyan siya ng US passport noong 1991, 2001, 2011 at 2021. So magandang gabi sa mga anak-anak ko, Maria Alexandra Tugas. Okay, recall, walang naka-display Katoto. Wala bang naka-display? Ayan, naka-display na. Tapos, sa kay El Bigotillo, dapat wala ng second. Tama, bakante na lang. Salamat ko, Citizens Insight. So, hanggang dyan na lang po. Paki-share at baka tulungan nyo ako
Kung pwede lamang, paki-replay nyo at manood kayo ulit. At please lang, huwag nyo nang patayin yung ads. Para madagdagan ang kita natin, marami pa tayong matutulungan ng mga adikain. So dapat itong isang adikain na gusto kong gawin, dapat makapagsampa ako ng kaso na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. Magandang gabi po sa lahat.